2017 hanggang 2022, lumobo ang confidential funds, 400 plus billion. Ayoko mag-speculate po, Your Honor. Yung testimony niya, bakit siya umiiyak? Hindi kaya napilitan lang siya? Baka tinakot? Tanong lang ito, bakit siya umiiyak? Panigurado. Kung talagang nangyari yan, bakit hindi niya sabihin ng diretsahan na What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si General Macanas mga kababayan. Dahil sa ginawa ngang kwento, statement ni Garma sa harap ng kamera dito nga sa WAD na committee mga kababayan. Handa di umano ang DOJ na sampahan ng kaso itong sina Senator Bongo, Senator Bato at FPRRD mga kababayan. Naku naman po na ang siste di umano binabayaran ng dating Pangulong Tatay Digong ang mga kapulisan na nakakapatay ng mga Addictus Benedictus sa bawat kanto. Na wala namang katotohanan to mga kababayan sapagkat bago pa maupo ito si Tatay Digong sa pagkapresidente inimplementa niya na ito sa lugar ng Davao dahil ayaw nga niya na masira ang Davao City sa mga adik na naglilipana sa bawat kanto. Natama nga lang yun mga kababayan sapagkat nang dahil sa ginawa ni Tatay Digong naging mapayapa ang daan para sa mga kabataan. Na ngayon ayan mga kababayan, balik na naman tayo sa pagiging Addictus Benedictus na bansa at tila'y binibaby pa ang mga ito ng bangag na administrasyon. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw at kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga mga kababayan, pati ang mga kapulisan nagsabi na walang kwenta itong ginagawang hearing ng mga WAD na committee sapagkat pagpapasikat na lamang at wala ng katotohanan o kwentong barbero na lamang ang nilalantad nila patungkol sa mga Duterte. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang patuloy na investigasyon ng Quad Committee sa Kongreso tungkol sa war on drugs. Pakinggan muna natin itong balita ng GMA Integrated News. Then after that, bigyan natin ng reaksyon kung saan ba talaga patutungo itong mga investigasyon na ito. Handa raw maglunsad ng preliminary investigation at case build-up ang Department of Justice sa mga naisiwalat sa pagdinig ng House Quadcom kaugnay sa Duterte drug war. Kabilang ang diagram ng daloy ng komunikasyon at perang pabuya sa mga pulis na makakapatay. Nakatutok si Jonathan Randal. I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte. Inilabas ni retired Police Colonel Royina Garma ang diagram na ito na ipinakikita ang daloy ng komunikasyon at pera sa bigayan umano ng pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect noong Duterte drug war. Sabi ni Garma, ang naglalabas noon ng pondo sa pabuya ay si Ermina Espino alias Muking, Assistant Secretary noon sa Presidential Management Staff at pinagkakatiwalaan daw ng dating Special Assistant to the President na si Senator Bongo. Mula kay Muking ipadadala ang pera sa mga bank account ni Peter Parungo alias Pedro na naging tauhan daw ni retired Colonel Edilberto Leonardo. Si Leonardo raw ang nagbabayad ng pabuya sa mga operatiba. Ayon kay Garma, si Leonardo ang namuno noon ng Davao-style drug war at nagre-report kay Go ng mga napapatay na drug suspect. Nalaman daw ni Garma ang daloy ng pera nang minsang makausap niya sa opisina ng CIDG si alias Pedro. Sabi ko, ano sabi niya? Sabi ko, oy bakit? Ako ma'am, baka ma-amlak na ako. Kasi every week malalaking amount of pumapasok. Saan? Sa bangko ma'am. Tanong ng isang kongresista, hindi kaya galing sa confidential funds ang perang pabuya? 2017 hanggang 2022, lumobo ang confidential funds, 400 plus billion. Ayoko mag-speculate po, Your Honor. Hindi ko po alam kung anong source.
Sa susunod na Quadcom hearing tungkol sa Duterte drug war, iimbitahan din ang mga nasa diagram ni Garma na dinaanan umano ng reward money sa droga, gaya ni na alias Muking at alias Pedro. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang panig, pati na ang panig ni retired Colonel Edelberto Leonardo. Kasinungalingan to mga kababayan. Kasinungalingan sinasabi nilang mga pabuya sa mga pulis na nakakapatay, sa mga drug addicts, no? Bago man niya lumitaw yung si Espinosa, ginagawa na ni Tatay Digong yan. Inimplemento na ni Tatay Digong yan sa lugar ng Davao sapagkat alam niya na malaking banta sa seguridad ng taga Davaoenyo ang mga Addictus Benedictus. Kaya halatang kwentong barbero na lamang itong sinasabi nila, no? Si Senador Go nauna nang itinanggi ang paratang na involved siya sa operasyon sa drug war. Ang mga revelasyon ni Garma dapat aksyonan na raw ng Department of Justice. Meron na pong aksyon dapat ang ating Department of Justice dyan. Effective siguro by this week, no? Meron na rin siyang mga interviews for preliminary investigation siguro. Pero naniniwala ba ang Quadcom sa testimonya ni Garma at pwede kaya itong maging state witness? Hindi ibig sabihin na lahat ng sinabi niya ay kami ay kumbinsido na katotohanan. So kapag ito ay natimbang-timbang ng DOJ at siya naman po ay makapasa bilang isang state witness, I'm sure i-recommenda yan ng DOJ. Sinusubukan pa naming makuha ang komento ng DOJ. Bukas ang Quadcom kung magpapadala sa kanila ng affidavit sina Senador Go at Bato de la Rosa, lalo't sinabi na nilang hindi dadalo sa pagdinig. Sabi ng Quadcom, nagpadala na sila ng imbitasyon kay dating Pangulong Duterte para dumalo sa pagdinig, pero ayon kay dating presidential spokesperson Salvador Panelo, ipinarating sa kanya ng dating Pangulo na wala raw itong natatanggap na imbitasyon. So yan po, umiiyak. Umiiyak habang binabasa ni PCSO General Manager yung testimony niya. Bakit siya umiiyak? Hindi kaya napilitan lang siya? Baka tinakot? Tanong lang ito, bakit siya umiiyak? Kung talagang nangyari yan, bakit hindi niya sabihin ng diretsahan natin? Anyway, these are just questions na dapat tutukan natin. Kasi malapit na po ang eleksyon. Kung talagang tutuhanan yung Quadcom na in aid of legislation, ang tanong, ano bang batas na i-amenda? Kasi sinasabi na, mag-iimbestiga na ang DOJ. Correct. Trabaho ito ng DOJ with their NBI, trabaho ng PNP, imbestiga. Pag mayroong ganyan na lumalabas na extrajudicial killings, kasuhan ang dapat kasuhan. So, may na-file na bang kaso laban kay PRRD? Handa naman niyang harapin. Kaso, i-file sa korte sa Pilipinas dahil pwede naman siyang kasuhan. Correct. Huwag sa ICC. Ayan din, kay Senator Bongo, kay Senator De La Rosa, puros idinadawit lahat ang pangalan nitong mga senatorial candidates ni PRRD. Nga pinilit daw ni Senator Bato yung Kerwin Espinosa na idiin si De Lima. Di kasuhan nyo. Ito, ang pera, dinadaan kay Bongo. Kaya lang, kung tignan mo maigi yung testimonya ni Colonel Garma na umiiyak, poros daw, narinig lang niya, nakausap niya. Will it stand in court? Yung mga ganun, daw, pasa-pasa lang. Yun, kaya nga, kung direct, sinasabi niya na binigyan ako ng pera ni PRRD, neto, ibayad mo. Ayun, direct. Kaya lang, gumagamit pa siya ng mga tao. Mayroon ng matrix eh. So, nakakalungkot itong nangyayari ngayon sa ano. Kaya, malala ko yung mga nanonood sa mga quad hearing sa Kongreso. Marami nang nagre-react. Isa dyan, si retired General Romeo Puquis, siguro a week ago, nag-post siya sa kanyang social media page na dapat hindi na live coverage yan dahil pagpapasikat lang ang ginagawa ng mga mambabatas sa mga hearing nila.
Tama. Papasikat lang, sabi ni General Pukis. Well, hindi na i-live. O yun ba kayo? Agree ba kayo na hindi na i-live? Ano pa? Sayang lang daw ang pera ng taong bayan. Lalo na nakikita sa mga hearing, ganyan, yung mga mamahalin nilang suot. Napansin tuloy ang mga relo, napansin tuloy ang mga bag, mga kagamitan ng mga mambabatas. Isa rin yan, napansin. Yan ang nag-udyok kay COA Commissioner Heidi Mendoza na hindi niya na masikmura yung nangyayari ngayon sa mga political leaders, sa mga mambabatas. Hopeless, kawawa ang taong bayan kung pabayaan lang natin na ang mga mambabatas ganito ang ginagawa. So, napuno ng salop si ex-commissioner Heidi Mendoza. Kaya, nag-file na siya ng certificate of candidacy, tatakbong senador para makorek yung mga ganyang gawain ng ating mga mambabatas. Na hearing na lang ng hearing na wala namang patutunguhan, wala namang klarong batas. Resource, sabi nga ni Congressman Marcoleta, yung mga ganyang hearing, dapat nandyan na yung batas. Mayroong mga kakulangan, may question mark. Mag-invite ng resource speaker, resource person, para ibigay niya yung expertise niya para mapunuan yung kakulangan sa batas na yun. Ganun ang dapat sa Kongreso and aid of legislation. Kaya lang, ang nangyayari, parang sinisiraan nila ang mga Duterte na maling-mali yung ginawang war on drugs si Duterte. Yes, hindi naman perfect. Kaya lang, kasuhan. So, may na-file na ba kayong kaso? Wala pa naman. So, ulitin ko, trabaho ng NBI, Pulisya, DOJ, yung mga ganyan. Kaya lang, again, nasa atin, mga taong bayan, maniwala ba kayo, hindi? Sirang-sira na ba ang mga Duterte? Sirang-sira na ba Bongo, Bato? Maapektuhan kaya ang kanilang kandidatura? Bahala tayo, taong bayan. Just look around, sabi ni PRRD. Anong nangyari nung kapanahonan niya? I-compare nyo ngayon ang sitwasyon sa droga, kapanahonan ni PRRD at ngayon sa inyong mga lugar. Iyon. Tama. Nakita nyo na mas mabuti ngayon ang kalagayan ng droga sa inyong lugar kumpara nung kapanahon ni PRRD. Wala na. Huwag na kayong maniwala kay PRRD. Kaya lang kung mas malayong matahimik noon at gumulo ngayon dahil sa mga krimen at droga, yun, mag-isip kayo. Okay? Kaya huwag tayong basta-basta maniwala sa mga balitang ganito.